Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli, Panginoon, sa iyong patnubay at pag-iingat sa amin sa nakalipas na mga araw at sa buong magdamag. Salamat po, Diyos, sa panibagong kalakasan at hininga ng buhay na ipinagkaloob mo muli sa amin sa araw na ito, at higit sa lahat sa pagkakataon muli upang ikaw ay masamba namin sa magitan ng aming pong panglingguhang pag-aaral, Panginoon, o Sunday School. Maraming salamat po, Diyos, sa iyo pong pagsama-sama sa amin at ang aming samo at panalangin, Panginoon, na tulungan po kami, O Diyos, at ang banal na Espiritu nawa ang siyang patuloy na tutulong sa amin, magbukas ng aming puso't isipan upang amin pong matanggap ang iyo pong spiritual na pagpapala sa magitan po ng mga mapag-aralan namin, Panginoon. At ganoon din po ang aming pastor, si Pastor OG, Panginoon, dalangin po namin ang iyo pong patuloy na pagbibigay sa kanya ng wisdom, ng kalakasan, Panginoon, at pagpupuspos ng iyong banal espiritu upang kanya pong ihayag at ituro ang iyong mga salita, Panginoon, sa patuloy po na pagkatuto ng bawat isa sa amin. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang bawat bahagi ng gawain sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Okay, so good morning, everybody. And this morning, let us have some sort of review from our previous lesson. Ang ating pinag-aaralan ay ang patungkol sa ating iglesia. Okay? Now, balikan natin, ano? Titingnan natin yung paano natin uunawain ang aralin patungkol sa iglesia. Now, ang basic question na sasagutin natin is that, does the word church refer to building or to the people who occupy the building? Okay? Now, kung maalala ninyo, pinag-aralan natin, ano ba yung ibig sabihin ng Greek word na ekklesia, which refers to the church? Nandiyan pa ba yung inyong notes? Sige, let's again describe the meaning of the church. So what is the church? Ano po, Pastor? Gathering or assemble? Yan, very good. Kaya titingnan natin ngayon, ngayong umaga, tutuloy natin ang ating aralin. We will look at what the Bible teaches about the church, what the church is, the church really is. Okay? Now, fact number 1, pinag-aralan natin ito last time, that it refers to what? To people. To People, people. yes. It refers to Brother, people and not the building. not the building. Very good. So pag pinag-uusapan ng church, alam natin na ang focus ng Panginoon ay patungkol sa tao, hindi dun sa building, ano? Okay, so and we can see that in Romans chapter 16 verse 5, Colossians 4:15, and Philemon 1 verse 2. Now, secondly, natapos natin yun, ano? Now, secondly, the church refers to, yan, ako nakalimutan na agad. To ano? Secondly, the church refers, sino makasama mo dyan, Cecil? Wala kang kasama dyan? Ano, wala sila, no? Pero nilalagnat po. Ha? Nilalagnat sila lahat dyan? Kawawa naman. May pandemya ba dyan? Okay. It refers to, so number 2, it refers to, the church refers to the the believers gathering in one place. yan, gathering in one place. Oh. So tinatawag natin na collective body of believers. Nananampalataya kay Jesus Christ. Diyan ba tayo natapos last time?
Yes, Pastor. Before kay Pastor Gary, no? Nag-skip tayo, no? Dahil turo si Pastor Gary about the church. Now, reviewin natin ng konti. In Colossians 1:18, you can see that and he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. O, nakita natin, ano? Yung image na ginamit ni Paul dyan to describe the church is the body. Okay? The church body, meaning congregation, ano? Congregation. Hindi yung building, but in the congregation. Now, Ephesians 1:22 to 23. Let's look at now the Word of God in the book of Ephesians. Natapos ba natin to last time? Anyway, reviewin natin ang konti. Go to Ephesians, please. Ephesians chapter 1, verse 22. Now, sabi rito, and he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. Verse 23, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Okay? Makikita natin dyan, ano, yung feet, tsaka head, no? Very interesting, ano? And he put, God the Father, put all things under his feet. No? Ano kaya ibig sabihin doon, no? Now, originally, ito ay makikita natin doon sa Acts, sa Psalm. Psalm chapter 8, verse 6. Punta po kayo sa Psalm chapter 8, verse 6. At bigyan tayong liwanag ng Panginoon sa kanyang aral ngayong umaga. Pakibasa po natin Psalm chapter 8, verse 6. Psalm 8 verse 6, you have made him to have dominion over the works of your hands. You have You see? Sige. You have put all things under his feet. See? Ganyan niya ini-exalt si Jesus Christ dyan, no? Okay. And that he will exercise dominion. Under his feet, speaking of his highest authority. And God has exalted Christ over everything, including his church. Punta tayo sa Colossians 1:18. Go to Colossians 1:18. Tingnan natin sinasabi ng aklat ng mga taga-Colosa. Sige, basa. Colossians 1:18. Hindi pa nakikita? Pastor, Colossians 15, let no one cheat you out of your reward, taking delight in false humility. Colossians 1:18. Punta tayo sa Colossians 1:18. Sige. Ito po. Sige. And is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. See? So makikita natin dyan, no? Yung kabuuan ng katawan, ano? Yung body, collective body of believers in Christ. He is the head of the body. Therefore, hindi talaga particular ang Panginoon sa pagtuturo sa kanyang iglesia doon sa bumubuo, no?
ng kongregasyon, which is, he is the head of the body. Pag tinawag na body dyan, speak of the congregation. Ang kumakatawan sa lahat ng nananampalataya kay Kristo. That is the meaning of the word body. Okay? Na tinatawag niya na church. Okay, so nakita natin na napakalinaw ng salita ng Diyos pagdating sa salitang iglesia. Now, punta tayo sa Galatia 1:2. Ephesians 1. And all the brethren who are with me to the churches of Galatia. Ayan, so nakita natin yan sa churches of Galatia. At yung pangatlo, yun nga yung pinag-aaralan natin ngayon. Tutuloy natin, no? It refers to the body of believers in Christ. It refers to the body of believers in Christ. Oh, now who'd like to read Ephesians 1 verse 22 to 23? Underline na niyo yung yung word na church tsaka body diyan sa Bible niyo. Kasi pag pinag-uusapan ng ecclesia, yan ang pangatlong katotohanan. It refers to the body of believers in Christ. Ganyan describe ni Paul yung church. Wala pa ba yung ating outline sa baka pwede nating i-share sa screen yung ating outline para sa benefit ng mga nag-aaral. Okay, basa. Ephesians 1:22 to 23. Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. And he put all things under his and gave him to be head over all things to the church, which is his body, Okay. the fullness of him who fills all. In all. Okay. So, ano yung ginamit dito ni Paul na description about the church? Anong image yung ginamit dyan ni His Paul body. to describe the church? Ayan, sige. Hanap-hanap tayo din para matuto tayo mag-aral ng Bible. Anong image na ginamit dyan ni Paul to describe the church? Good morning, Ate Mary Ann. Thank you for joining us today. Sister Mian, ikaw na magbasa. Ephesians 1:22 to 23. Hindi ba natin masishare yung ating outline on sa screen? Para sa benefit ng mga nag-aaral. Pakibasa, Sister Mary Ann, Ephesians 1:22 to 23. And we will Ephesians look at... 1, sige. 22 to 23. And he put all things in subjections under his feet and gave him as a head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Okay, ano yung image na dinescribe dyan ni Paul para sa church? The church, sabi dyan, the church, which is His body. okay. Kaya pag pinag-uusapan ng ecclesia sa Biblia, no? Ito ay nagpapatungkol doon sa collective body of believers. Collective body of believers, yung kabuuan ng kongregasyon. Now,
Ginamit dito ni Paul yung image of the body to describe the church. So underline that verses. Makikita niyo yung church tsaka yung body. Sa Colossians, sabi, he is the head of the body. The church, underline that. Sa Ephesians, makikita niyo dyan, he put all things under his feet and head over all things to the church, which is his body. Yan. Okay. Now, tingnan naman natin. 1 Corinthians chapter 12, verse 13. 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Ano naman makikita natin dyan? Sige, pakibasa sa unang makakakita. First Corinthians 12:13. Naririnig niyo ba ako? Yung ano, 1 Corinthians 12 verse 13. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Okay. Ganda, no? Interestingly. Now, asan yung image ng church dyan sa verse na yan? One Spirit. One Spirit ba? Tingnan natin. Ano ba yung bumubuo? Ano ba yung bumubuo doon sa loob ng body ng church? One body. Sino-sino? Sino-sino ba yung bumubuo doon sa loob ng church? Whether Jews or Ano na? Naputol ka, naputol. slaves or free. believers. Jews or Greeks. Tama, no? Jews or Greeks. Sabi dyan, ano? Slaves. Slaves or free. Na ano nire-represent na sa palagay ninyo? Jews, Greeks, slave, free. Believers. Christian as believers in Christ. Ano na? Pakiulit? Christians or believers in Christ. Yan. O, tingnan natin ha. Jews, Greek, slave, free. Ano yung pinapakita doon? Kapalagay ninyo. Yes, they were all Christians. Pero ano pinapakita doon? Jews or Greeks? Ano ba yun? Tawag doon. Apelyido ba yun? Status po. Or Ha? nationality. Kahit Ano anong ulit? Ano na? status. Status? Yung Jews and Greek, status ba yun? Lahi. po. Ha? Nationality. Nationality or lipi. Nakita niya, lipi, no? Slave or free? Status. Status. Very good. So, from there, we can see the idea, no, of the universal church. Ang universal church ay bubuuin ng Jews, Greeks, slaves, or free. Anumang lipi, anumang lahi. Nakita niya? Anumang lipi, anumang lahi. Kaya yung tinatawag natin, kaya tinawag siyang universal. Naintindihan niyo na? Kasi yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo para sa church ay aabot sa anumang lahi, anumang lipi. Okay? Kasi yung kamatayan ni Jesus Christ para sa church ay hindi para sa lahat ng tao. Si Jesus Christ ba namatay para sa church, di ba? Sabi niya. Pero yung church ba binubuo ng lahat ng tao? Ha? Sige, mag-isip-isip na tayo. Dali, magandang aralin to. Marami na nagkamali dito eh. Sabi nila, si Jesus Christ daw ay namatay para sa lahat ng tao. Which is, na tinatawag natin na church. Totoo ba yun? Ano ang problema dun sa statement na yan?
Kasi pag sinabi bang universal, para sa lahat ng tao? Para ako walang kausap. Hindi po lahat. Okay, para kanino? Para sa mga believers, sa mananampalataya. Of course, Para sa sa- mananampalataya. Sino nga yung mananampalataya? Para sa yung mga pinili ng Panginoon. Yes, mga pinili ng Panginoon. Tama. So, anong problema doon sa statement na for God so loved the world? Totoo bang mahal ng Panginoon lahat ng tao sa mundo? Kaya that's why He gave Jesus Christ, His Son, the head of the church. Siguro Pag- paano? Mahal Ha? niya lahat ng tao. Mahal niya lahat ng tao, pero hindi siya namatay para sa lahat. Correct. Now, para kanino lang? Para sa mga pinili niya lang. Yan. Yun na. Mananampalataya lang sa kanya. Okay, sige. Para maliwanagin natin. Nawawala na kayo doon sa text na pinag-aaralan natin eh. Pag-aralan natin itong text. Okay. So, Greeks and Jews, doon ay represent what? Lipi. Slaves or free, sabi niyo nga, status. Okay? O tinatawag nating lahi. Nakuha? Kaya, yung kamatayan ni Jesus Christ para sa iglesia, ang ibig sabihin ng world doon ay aabot sa anumang lipi, anumang lahi without distinction. But not necessarily sa lahat ng tao. Kasi mali pong katuruan yun. Hindi lahat kasi kung lahat ng tao, ang kamatayan ni Kristo, lahat maliligtas. Tama? Mali. Lahat ay magiging miyembro ng body of Christ. Pero hindi yun totoo eh. Alam niyo na may impyerno. At may mapupunta sa impyerno. Okay? So pag sinabing for God so loved the world, at ang ating pananaw ay para sa lahat ng tao, malaki ang problema ng interpretation. Kasi, kukwestiyonin yung pag-ibig ng Diyos. Kung pupunta ka sa impyerno, anong klaseng pag-ibig yan? Bakit hindi ako iniligtas? Totoo ba may pupunta na impyerno? Yes po. Naniniwala kayo na may pupunta sa impyerno? Opo. Oh, Opo. tapos sasabihin mo, mahal siya ng Diyos, nasa impyerno siya? Anong problema doon? Mahal ka ng Diyos, tapos nasa impyerno ka? Ano magiging problema doon pagka ganon? Hilingin natin si Pastor Batalyer. Pastor Batalyer, para bigyan liwanag sa atin, tulungan tayo sa pag-aaral. Pastor Batalyer, ano palagay mo? Ang linaw ng John 3:16, ano? For God so loved the world, that's why He gave His only begotten Son. Jesus Christ, you know? So, Jesus Christ died for the church, for His church. Tama? Yes. Kaya nga tawag natin, tayo ay iglesia na tinubos ng dugo ni Yesu Cristo. Oh. Now, kung si Yesu Cristo ay namatay para sa lahat ng tao at hindi lang para sa kanyang iglesia, bakit may mapupunta sa impyerno? Yan. Sige, Pastor Bato, ano ang inyong pananaw doon, Pastor, para kami naman ay maliwanagan ng konti? Kasi marami nang nagkamali dyan, ano? Oo, maraming nagkakamali din sa kanya na iniisip nila siyempre yung pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat.
Hindi Oh. dapat talaga wala nang problema yun sa kaligtasan. Kasi Tama. maligtas tayo lahat na yan. Pero meron naman to those who believe eh. Those who believe, di ba? Oh. To those who believe. Merong to those who believe. And yung response, yung tumugon doon sa ebanghelyo, sa offer ng ebanghelyo, yun lang yung maligtas talaga. Pero yung mga Exactly. pero yung hindi tumugon, hindi talaga maligtas yun. Correct. Tama. Oo. Kaya Sige. ang mahal ng Diyos doon, yung tumugon sa ebanghelyo. Yung Yun. nag-respond sa ebanghelyo. Eksakto dyan. Mm. Kaya nga meron dong word, makita niyo sa baba, may Mm. word na whosoever. Nakita Yung niyo word na offer, whosoever? yung offer ng kaligtasan, talagang para sa lahat yun. Pero hindi naman lahat kasi tumutugon eh sa kaligtasan. Okay. Yun lang tumugon, yung nag-response lang doon sa offer ng Okay. kaligtasan. Tingnan natin. Talagang napakahusay ni Pastor Batalyer, ano? Nakita ninyo, ha? For God so loved the world. That's the heart of the gospel, eh. Mm. Ang mahal ng Panginoon ang mga tao. No? Yun yung tinatawag whether you are Jews or Greeks, whether you are slave or free. Ano man lipi, ano man lahi. Okay? Kasi yung word na ginamit dyan sa Greek ay cosmos, Mm. hindi ethnos. Mm. So it speak of cosmos. Okay? That is the humanity in general. Pero hindi ibig sabihin specific person, lahat ng tao. Kaya kasi may wrath ang Panginoon eh. Merong wrath ang Panginoon, meron ding love. Mm. Yan ang nakakalimutan minsan ng mga tao. Pinangawa ka nila, ang Panginoon ay Diyos lang ng pag-ibig. Pero hindi ng puot. May puot din ang Diyos. May puot ang Diyos, tandaan niyo. Aha. Now, tama yung sabi ni Pastor Batalya. May tutugon. May tutugon. Okay? Yung iba, ang pinaka word na ginagamit nila dyan, yung may tatanggap. Mm. May tatanggap. Yung tumanggap natanong lang. ko kayo. Tama yun. Talagang tatanggapin mo ang Panginoon. Dahil pagka hindi mo tinanggap ang Panginoon, Impyerno wala ka. kang pananampalataya. Tama? Mm. Okay. Kasi ang tinatanggap natin, yung katotohanan tungkol sa Kanya. Kasi pinag-uusapan dito yung iglesia eh. Yung kabuuan ng mananampalataya. Kabuuan ng mga mananampalataya. Okay? Kaya kung ikaw ay hindi nananampalataya, hindi ka member ng iglesia. Ng katawan ng Diyos. The body of Christ. Okay? Now, ganito. May tutugon. Sabi ni, tama yan, ano? Natatanungin ko kayo. Yung bang kamatayan ni Jesus Christ ay inaalok sa lahat? Para sa lahat? Puzzle na naman. Ano? Kung dami na nagkamali dyan. Yung bang kamatayan ni Yesu Cristo sa krus ay inaalok para sa lahat? Kumbaga sa layman terms pa ay, ito ba inilalako? Para kung sino ang tatanggap ay maliligtas. Ganun ba yung usapan sa kaligtasan? Ito si Jesus Christ namatay para sa krus. Sino ang tatanggap sa kanya na namatay sa krus? Ganun ba yung offer ng salvation? Babalik ko kayo dun sa salvation. Ephesians chapter 2. Alam na alam, pag hindi mo alam yan, hindi ka baptist. Ephesians 2, verse 8 and 9. Tingnan natin kung inilalako ang kamatayan ni Jesus Christ. Ephesians 2, 8 and 9. Hindi niyo alam yan. Sister Marian, Ephesians 2, 8 and 9. Kahit nakapikit, alam niyo yan eh. For by grace are you saved
through faith and not of yourself. It is a gift of God, not as a result of work, so that no one may boast. Okay. So, tinuturo ni Apostol Pablo dyan para sa iglesia, muli niyang binibigyan linaw kung paano ka naligtas. Tama ba ako? Ang sabi ng Biblia, for by grace. Tama ba? Parehas ba tayo ng Bible? Baka ako'y masabihan false teachers nito false teacher nito eh. Tingnan niyo yung Bible ninyo. For by grace, you have been saved through faith. Mabigat niya yung susunod. Not of your... Parehas ba Bible natin? Not of your Self. self. Tuloy pa natin. It is The gift of God. It is a gift of God. Naputol na ba doon? Not Not of your of works, lest any man Not should, Of your works. lest any man should boast. Para walang magmalaki. Okay. That is very clear. Ang katubusan ng iglesia ay biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Pinadaan saan? Sa pananampalataya. Sa pananampalataya. Okay, now, paano mo nalaman na ang tao ay nanampalataya? Kasi sabi diyan, hindi sa gawa eh. Tinatawag natin diyan na faith alone. Sola fide, tama ba? Naalala niyan, sola fide. Faith alone. Pinag-aaralan natin dito yung dinidescribe sa Bible na iglesia, sila yung mga tinubos ng dugo ni Jesucristo. This is a group of people na tinubos ng dugo ni Jesus Christ. Lahat ng pinadaan sa pananampalataya. Not of works, kaya tayo naniniwala, salvation is by faith alone. Hindi faith plus works. Tama? Si Pastor Batalier, alam na alam yan. Faith alone. Kasi pag faith plus works, hindi na grace yun. Hindi yun ang description ng grace eh. Ipahihinain natin yung word na grace pagka may kasamang paggawa. Okay? Tingnan nyo mabuti. Now, since it is grace by God, it is a gift. Nakita nyo ba yung word dyan na gift? Kanino galing yung pananampalataya? Kanino galing yung pananampalataya? Sa tingin ninyo? Jesus Christ. Yan. Pero tingnan natin, dapat ang sasagot, Bible, hindi tayo. Kasi baka ang hinahanap kasi ng tao, yung sabi ng Diyos, hindi yung sabi natin. Okay? So, since salvation is a gift from God, it is not the will of man. Kaninong will ang salvation? Sa tao ba? O sa Diyos? Tingnan natin ito, very famous verse. John 1:12. Punta tayo sa John 1:12 hanggang 13. John 1:12. Pakibasa nyo nga, sa una makakakita, may premyo kay Pastor Gary. Sister Banji, ako, memorize si Sister Banji yan. Paki-recite mo ngayon John 1:12. Sister Banji. Kaya na hindi mo John nalikat, lang ito ng 1:12, maligtasan. receive unto them to be power to become the Son of God, even to them that believe on his name, through Jesus Christ. Oo, Our Lord. plakadong plakado. Walang kamintis-mintis, ano? Okay, now,
Asan dyan yung nagsasabi na ikaw ay naligtas dahil sa pananampalataya? Kasi napakarami na gumamit yung verse na yan, hindi pala naiintindihan. Receive him. Receive him. Yan. Eh, sinasabi ni Pastor Batalier na pagtugon o pagtanggap. Tama? Receive him. Yan. Speaking of ano to Speaking of what? Ano yung pinag-uusapan dito? Tingnan natin ano pinag-uusapan dyan, ha? Kung ano ba sino ba yung tinanggap dyan? Sa palagay ninyo, sino yung tinanggap dyan? Sister Marian. John 1:12 to 13. Pagka pinag-aralan niyo yung John 1:12, huwag niyo aalisin yung 13 kasi ang kabuuan ng aral naandun sa 13. Wala sa 12. At para maintindihan mo yung verse 12, makikita mo yung problema nandun sa verse 11. Ano ba yung tinanggap dyan, Sister Marian? Wala ko. Narinig, Pastor. Naririnig ka, maliwanag. At kitang-kita yung noo mo. Ayun. But as many as receive him, Jesus Christ. Sino yung him dyan? Sino yung him? Personal pronoun niya, di ba? Sino yung him Jesus dyan? Christ. Jesus Christ. Paano mo nalaman na si Jesus Christ yan? Kailangan may ebidensya kasi pag tatanungin ka ng tao, paano mo nasabi si Jesus Christ yan? John 1:12. Punta kayo sa John 1:12. Asan yung reference na si Jesus Christ nga yung him dyan? Kasi Kasi di ba, tinanggap Pastor, ni... sa ano? Ha? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Oh, sino yung God? Sa 13, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. The Word. Isa-isayin natin, unti-untiin natin. Sabi mo kanina, si Jesus Christ yung tinanggap dyan. Representing doon sa personal pronoun na him. Tama? Paano mo nasabing si Jesus Christ yan? Hindi ba si John the Baptist yan? Kasi may pinapakitang tao rin dyan. Number 6, the forerunner of Jesus Christ. Verse 6, there was a man sent from God whose name was John. Pwede bang si John the Baptist yan? Ingat kayo sa pag-aaral ba? Ang dami nang dumami ang relihiyon dahil mali ang aral eh. Baka madagdagan na naman ang isa yan dahil mali na naman ang aaralin natin. Gawin natin yan na Marian Baptist Fellowship. Verse 9. Tingnan sa verse 9. Meron na namang ano dyan. Kasi maganda yung verse 7 eh. Tingnan yung verse 7. This man came for a witness to bear witness of the light. Meron pang light. That all through him might believe. Ang lahat sa pamamagitan niya ay manampalataya. Verse 8. He was not the light, but was sent to bear witness of that light. So, hindi si John. Kasi he is not the light. But he will just... Jesus Christ and light eh. Magdadala lang siya ng katotohanan dun sa light. Verse 9. That was the true light which gives light to every man coming into the world. 10. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. Lupit to. Sino may Tagalog na Biblia? Para mas maintindihan natin. Sino may Tagalog na Biblia? Basahin niyo yung verse 9. Dagdagan natin ng konti. Kasi sabi ko nga sa inyo, marami nang nagkamali sa araling ito. Ako nga, nagkamali dyan dati. Yung nasa seminary pa ako, maling-mali ako dyan. Ginamit ko yan eh. Sige, basa. Sino may Tagalog na Biblia? At baka bumalik na ang Panginoon. Hindi pa natin ito nababasa. Sige ako, Pastor. Basa. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan.
10. 10. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa magitan niya. Okay. Gayon Ang siya- ganda, may idea na tayo. Hmm. Ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Oh, sino siya? Pakituloy mo kapatid. Gayon may hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Oo. Ginawa siyang gumawa ng sanlibutan pero hindi siya kinikilala ng sanlibutan. Verse 11. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Oh, sino kaya yan? Siya ay naparito. Okay? Sa kanyang sariling bayan pero hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Maiintindihan mo na ngayon yung verse 12. Kaya nagsisimula yung verse 12. Saan nagsimulang salita ang verse 12? Sa English. Anong word ang ginamit dyan sa pagsimula ng verse 12? But But, sino English teacher dito? Nandiyan ba si Teacher Ira? O kanyas family, nandiyan ba si Teacher Ira? English teacher yan. Wala po. Ayun lang, May wala. klase po sa school. Linggo may klase. Baka naman tamaan na ng kidlat yan. Sa masteral po, sa masteral. Sabihin mo, mag-ingat ha. Baka tamba ka parusahan ng Diyos. Linggo-linggo nagtatrabaho. But, kasi may problema dun sa verse 11. Kaya sinimulan niya sa word na but. He came to his own and his own did not receive him. Hindi siya tinanggap. But, pagdating sa verse 12, but, as many as receive him. Oh, nakita niyo na ngayon pinag-uusapan niya sa verse 12, no? No? This now is stand in contrast yan sa verse 10 and 11. Kasi yung but, nagre-represent yan ng contrast. Sa verse 10 and 11, hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap. Pagdating sa verse 12, tinanggap siya ng marami. Hindi ng lahat din, ha? But many ang ginamit di ba? But as many as receive him, to them he gave the right to become children of God. Ayaw, pumunta ako rito para sa inyo, ayaw nyo akong tanggapin O di inoffer ko sa iba. Kaya sabi diyan, but as many as receive him, speaking of the Jews or Greeks, slave or free. Nakita niyo na yung connection niya sa pinag-aaralan natin? Sila yun yung many as receive him Kaya yung kaligtasan, hindi na lang para sa mga Hudyo o sa Israel kung kanino siya dumating. Kasi hindi nga siya tinanggap. Napakatagal na panahon, hinintay. Nung dumating, hindi tinanggap. But as many as receive him, speaking of the Lord Jesus Christ, who created the world. Sa verse 10. Okay? Yun ang proof na si Jesus Christ yan. But as many as receive him, sa kanila ibinigay yung karapatan para maging anak ng Diyos. Speaking of kaligtasan. Kaya nagkaroon ng kaligtasan ng both Jews and Greeks, slaves and free. Naintindihan? Yan yung composition ng church Tinatawag na universal church. Kaya ang Panginoon hindi lang namatay para sa Israel. Kung hindi, para sa Jews, Greeks, slave, or free. No. So, tinanggap siya ng mga to, kaya sila ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Okay, tingnan natin. Sino tong mga tumanggap? Tingnan natin dyan. Tuloy natin ang pagbasa ng verse 12. Sino yung mga tumanggap? Verse 12, basa. Opo, baka bumalik na ang Panginoon, hindi pa tayo tapos mag-Sunday school. Sino yung mga tumanggap? Mga hindi pa po ligtas. Basahin niyo yung verse, wag kayong manghula. Nandyan sa verse. Sino yung mga tumanggap? Basahin niyo. Andyan. But as many as receive him,
To them sino he yung gave many? the right. Sino yung many na tumanggap sa kanya? Sino? Sino? Na ginawang anak ng Diyos. Sino? Nandiyan sa verse ko sa inyo. Abay, di marunong magbasa pala itong mga to. Marunong mag-video okay, hindi marunong magbasa ng Biblia. Basa. Sino yung mga tumanggap na ginawang anak ng Diyos? Yung mga nanampalataya. Saan na? Basahin. Ang hinahanap ng mundo ay salita ng Diyos, hindi salita ng tao. To Ano those sabi who ng believe Biblia in sa mga his to? name. To those who believe in His name. Yung nanampalataya ang tumanggap kay Jesucristo. So walang issue dyan na pinagtatalunan kung kailangan pa bang tanggapin o hindi. Hindi yung pinagtatalunan. Kasi kung nananampalataya ka, tatanggapin mo talaga ang katotohanan tungkol kay Kristo. Ay, linaw na ng John 1:12, hindi ka pa naniniwala. To those who believe in His name. Sila yung as many as receive Him. Now, ano ang nauna? Pananampalataya, pagtanggap. Tinanggap ba muna si Kristo bago nanampalataya? O nanampalataya muna bago siya tinanggap? Aba, intindihin niyo mabuti ang pinag-aaralan natin, mamamali na naman kayo dyan. To those who believe in His name. Dinescribe yan, oh. But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. To those who believe in His name. Now, sino itong mga ito. Palawakin pa natin pagdating sa verse 13. Sino yung mga nanampalataya sa pangalan niya dyan? O, basahin niyo yung verse 13. Sabay-sabay tayo, sundan niyo ako ng inyong mata. Tingnan niyo, baka mali ang Biblia ko eh. Tingnan niyo kung parehas ang Bible natin. Verse 13. Who were born? Those who believe in His name. Ano ba ang ginamit niya sa Bible mo? Period ba o comma? O dalawang tuldok? Tingnan niyo yung Bible niyo. Paano tinapos ang verse 12? Period ba? Ibig sabihin, pag period, tapos na yung idea. Pag comma, nag-pause lang. Kapag ka dalawang tuldok, no, magbibigay ito ng pagpapatuloy ng idea sa susunod na salita. O pinag-aaralan niya sa high school hindi niyo natatandaan. Ano nakalagay niya sa inyong pagtapos ng verse 12? Period Quit, ba? Pastor. Quit. Ganon. Quit. Puwit? Hindi puwit na, puwit. Quit. O kama, ibig sabihin, nag-pause lang. Nag-pause lang kasi meron pang susunod na idea na magpapakilala doon sa unang idea. That is how you interpret the verse. So, sino yung mga nanampalataya na to? Who were born not of blood? Ba? Ano ba? Nor of the will of the flesh. Hindi ka nanampalataya dahil ipinanganak ka sa dugo. Hindi ka nanampalataya sa pangalan niya dahil ninais ng iyong laman o ng iyong pagkatao. Nor of the will of man. Hindi dahil ginusto ng tao. Kundi ang sabi ng dulo, will of God. Therefore, faith that result to salvation comes from God. It is the will of God. You become children of God because of your faith, which is the will of God. Ang Panginoon ang nagtakda. Kaya nga gift yung faith eh. It is a gift of God. Bakit? Galing yun sa Diyos eh. Will yun ng Panginoon. Kaya ka naging miyembro ng katawan ni Jesucristo, no? By virtue of God's choosing you. Will of God. Dahil ninais ng Panginoon na maging bahagi ka ng katawan niya. Na tinatawag na iglesia.
Hindi dahil ginusto mo. Kasi buburahin na natin itong verse 13. Nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Alam niyo, minsan natatawa ko dyan sa mga nagtatalo-talo na yun. Hindi lang kasi iniintindi yung talata. Walang problema sa pagtanggap. Tatanggapin mo talaga ang Panginoon. May nakita ba kayong naligtas na na naging Kristiyano na hindi naniniwala kay Jesus Christ? Meron ba kayo nakilala ng Christian tapos hindi naniniwala kay Jesus Christ? Malabo yun. Ang lahat ng tumanggap dito, yung nanampalataya eh. Bakit pagtatalunan pa natin yung pagtanggap tsaka hindi na kailangan tumanggap? Hindi po yung pinagtatalunan. Inuunawa ang Biblia. Tatanggapin mo si Jesus Christ kasi nananampalataya ka. Kaya ka nga ginawang anak ng Diyos eh. Yung mga Hudyo doon sa verse 11, wala nang pag-asa kasi nireject nila si Jesus Christ eh. Pero doon sa mga nanampalataya na tumanggap sa Kanya, ginawa silang anak ng Diyos. Sila ngayon ay naging bahagi ng katawan ni Kristo with what we call the universal church. Kaya mahigpit tayo sa simbahan. Hindi natin sila basta-basta tinatanggap hanggat hindi pa sila nananampalataya kay Kristo. Kaya dinagdag natin yung bautismo kasi kung talaga nananampalataya kay Kristo, magpabautismo ka. Hindi para masigurong ligtas ka, kundi kasi yun yung normal response ng tunay na pananampalataya. Magpapabautismo ka. Kasi kung nananampalataya ka, susunod ka sa yapak ni Kristo. Which represent water baptism. Kaya saved and baptized membership. Naintindihan niyo? Pag ayaw magbautismo, huwag mo munang tanggaping miyembro. Nananampalataya ka, ayaw mo magpabautismo. Medyo malabo yata yung pananampalataya mo. Maghanap ka na ako, tinataboy ko yung gano'n eh. Maghanap ka na lang ng ibang church mo, hindi kita tatanggapin dito. Ayaw mo magpabautismo eh. Baka fake yung pananampalataya mo, dadamay mo pa ako sa kalokohan mo. Hindi ako nagpapadami ng miyembro, nagpapadami ako ng disipulo. Kung ayaw mo sumunod, maghanap ka ng iba simbahan mo, sasakit lang ulo ko sa iyo eh. Alam niyo yan, mga kapatid, hindi ako nagyayabang sa inyo, di ba? Kaya pagka sa church, gusto mong lumayas ka. Pribilehiyo maging miyembro ng local church. Tapos lalayasan mo. Kaninong kawalan? Pagka lumayas ka sa local church. May nawala ba sa akin? Dahil ako ba ang nilayasan mo? Yung pastor ba ang nilayasan mo? No. Tinalikuran mo ang pribilehiyo na tinubos ni Jesucristo ng sarili niyang dugo. Ginawa kang bahagi. Kaya yan ang malaking kalokohan ng mga Kristiyanong hindi naiintindihan ang doktrina nila. Nawahabulin ko ba sila? Ay, hindi ko gagawin yun. Lumayas ka, bumalik ka. Hindi ako nagyayabang, hindi dahil ma-pride ako. Kasi yun yung turo ng Biblia. Balik tayo doon sa anibughong anak pa tawag doon. Pastor Bat, magaling magtagalog to. Alam niyo ba manunulat ang kakaibigan ko na to? Ano yung word na ginamit sa Tagalog doon? Anibugho ba yun? Yung prodigal son, ano sa Tagalog yan? Maganda yung sa Tagalog pakinggan eh. Nakakalimutan ko lang yung word doon eh. Anibugho ba yun? Alibughang anak, Pastor. Alibughang anak. Naalala niyo yung prodigal son. Naglayas, di ba? Kinuha yung mana, winaldas. Ang pinipicture doon, yung buhay ng isang Kristiyanong nagwawala. Yan ay hindi lang nawala, kundi nagwawala. Nasa piling siya ng ama niya. Ibig siya. Gustong umalis dahil gusto lang pala magwala. Ano ginawa niya? Kinuha niya yung mana, winaldas. Di nagwala. Di ba?
Winalda, saan? Sa mga walang kwentang bagay, sabi ng Biblia. Now, tingnan niyo yung karakter doon ng ama. Pinahanap ba ng ama yung anak? Sinundan ba? Pinasundo ba? Pinasundo? Hindi. Ano nangyari? Bumalik yung anak. Kusang bumalik, di ba? Bakit? Na-realize niya ang kabutihan ng kanyang ama nung siya'y gutom na. He came to his senses, sabi ng Bible. He came to his senses. Bakit? Kasi ang Panginoon din ang kikilos dyan sa pagbalik. Ang tunay na anak ng Diyos, tandaan niyo mabuti, babalik at babalik yan sa Diyos. And he came to his senses. Sino naalala niya? Yung kanyang ama. Abay, sa piling ng ama ko, yung mga alipin hindi nagugutom. Ako kumakain dito pagkain ng baboy. Unti-unti pinarealize ng ama sa kanya kung sino ako. Gaano ako kabuti. Eh, yun ang naalala ng bata. Umuwi. Bumalik. Tinanggap ba ng ama nung bumalik? Abay, tinakbo nga eh. Niyakap. Kaya pagka may kapatiran tayo sa church na umalis at bumalik, may tatakbuhin ko rin yan, yayakapin ko yan. Hindi ko yan ipagtatabo yan. Kasi yun yung turo ng Biblia. Pero ang hahanapin at susunduin, hindi ko gagawin yon. Kasi hindi pa tapos kumilos ang Diyos sa kanya. Pangungunahan ko ang Panginoon pag ginawa ko yun. Kakausapin pa yan ng Diyos eh. Ipare-realize pa ng Panginoon dyan yung naging decision niya eh. Kapag bumalik na yan sa tamang kaisipan at babalik na sa iglesia, yakapin niya na, tanggapin niya na. Dahil miyembro yan ng katawan ng Panginoon. Kaya yan bumalik. And that is the representation of the local church. Pag bumalik sa local church, tanggapin ninyo. Hindi pwedeng hindi. Kakasala ka rin sa Diyos. Kung ikaw ang pastor. Hindi pwedeng bumabalik, ipagtatabuyan mo, binabalik na nga ng Panginoon. Yan para dyan yan. Okay? Kaya tandaan niyo mabuti, napakatibay ng pagkakaturo dito ni Paul. No? Yung composition ng church as a body, dito sa 1 Corinthians 12:13, sabi, for one spirit we were all baptized. Grabe. Isang spirito lang tayo binautismo into one body. Ano yung composition ng body? Jews or Greeks, slaves or free. Yun yung tinatawag doon, but as many as receive him. We are all made to drink of one spirit. Yan yung statement ng Jews or Greeks. Free, slave or free, represents all believers. The body of Christ refers to the universal church that is composed of all believers worldwide. Anuman lipi, anuman lahi. Yun yung ibig sabihin ng world doon sa John 3:16. Yun yung word na ginamit din ni John the Baptist. Sabi niya, the Lamb of God that will erase the sin of the world. Hindi yun lahat ng tao. Kundi, anuman lipi, anuman lahi, anumang estado, aabutin ng kamatayan ni Kristo. Sa pananampalataya, tatanggapin nila si Jesucristo. Ang pagtanggap dito, hindi yung yuyuko ka, tihingi ka ng kasalanan, pasusunodin ka sa panalangin. Hindi po yung pinuturo dito na pagtanggap. Ang pagtanggap po ditong tinuturo ay yung pagtanggap sa katotohanan ni Jesucristo na nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Pag mananalangin, natatanggapin si Jesucristo, turuan mo manalangin. Lalo't unbeliever yan, hindi naman talaga marunong yung manalangin. Turuan mo manalangin. Responsibilidad mo yan eh. Pero yung paniniwalain mo siya na kapag sumunod siya sa panalangin mo, siya maliligtas, kapatid, na nakakatakot yun. Kasi ang kaligtasan ay sa pananampalataya, hindi sa pananalangin. Tama? Gusto mong tanggapin si Kristo, yumuko ka, sumunod ka sa akin.
Wala namang ganong katuruan sa Bible eh. Ang kaligtasan sa pananampalataya, hindi sa pananalangin, hindi sa sinner's prayer. Wala akong problema sa pananalangin. Talagang yung mga disipulo, nagpaturo pa kay Kristo manalangin yun eh. Ang ituro mo ay yung pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, tatanggapin niya ang Panginoon. At siya'y magiging anak ng Diyos. Tama? At bilang anak ng Diyos, sa pananampalataya, magiging miyembro siya ng katawan ni Kristo, which is what we call the church, the collective body of all the believers. Yan. So wala na tayong oras. Meron na lang tayong 3 minuto para matapos. O gawin na nating 5. Meron ba kayong gustong itanong? O gustong liwanagin? Malinaw ba ang ating pinag-aralan o lalo kayo naguluhan? O sige, doon sa mga naguguluhan, pwede na kayo magtanong. At meron pa tayong natitirang 5 hanggang 10 minuto. Dahil 9:30 pa naman ang ating worship. Kaya pag pinag-uusapan ng iglesia, ito ay tumutukoy doon sa kabuuan ng kongregasyon na nananampalataya kay Kristo. Pag hindi nananampalataya, hindi yan member ng iglesia, hindi yan member ng katawan. Hindi pa yan nakakatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Isa lang ang bautismo eh. Hindi po pwedeng may iba kang bautismo. One Spirit. We drink in one Spirit. We are baptized in one Spirit. In the body of the Lord Jesus Christ. Yun ang pinag-uusapan pag church na hindi building, hindi palakihan ng building and church. Pastor Batalier, kung palakihan ng building, baka hindi tayo umubra dyan. 1 hektarya ang lupa niyan doon sa Benguet. Nakakita na kayo 1 hektarya church pag nagawa. Pwede kayo mag-drive doon eh. Pwede niyo ipasok ang sasakyan niyo sa iglesia nito pagka natapos. Hindi ganun ng church, hindi palakihan ng building and church. Baka naiinggit kayo dyan sa mga malalaking church sa kapitbahay natin. Mag-isip-isip ka muna. Pag pinag-uusapan ng church, hindi tumutungkol sa iyo. Kasama ang mga kapatiran mo. Kaya kamusta ka bilang katawan ni Kristo? Malusog ka ba? Mahusay ka ba? Yun ang, doon ka magbigay ng focus. Disipulo ka na ba ni Kristo? Yun ang goal ng church, to make everybody his disciple. Kaya mga kapatid, baguhin na natin ang konsepto natin sa church. Hindi porket malaki at air condition, yun yung tamang church. Hindi porket carpeted, yun ang magandang church. Hindi po. Ang buhay mo, ang iglesia ng Diyos. Kaya pagandahin natin ang buhay natin. Dahil yan ang nagpapakita ng tunay na iglesia. Mukhang wala naman kayo balak magtanong, tapusin na natin ito. Para naman na kayo makapagkape na. Ayos, wala nang tanong? Tayo magwakas sa panalangin. Asan na ba ang ating... Deacon, will you please close us in the word of prayer? Nandiyan ba si Deacon? Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama kong Diyos, sa inyong aralin na iniwan niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pangungusap, sa tulong na iyong banal na Espiritu, nagbigay din daw sa amin, Panginoon, sa inyong kagandahan ng kaligtasan na binigay niyo, Panginoon, sa lahat ng mananampalataya sa inyo. Kaya purihin kayo, Panginoon, at wala kayo pagmamalaki sa inyo, Panginoon. Kundi kayo lang, Panginoon, ang aming pagmamalaki na nagligtas sa amin, ganoon din naglagay sa amin sa iyong simbahan, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, na kung saan nyo kami nilagay na simbahan, Panginoon, ay lalo namin itong mahalin at maging proud kami, Panginoon, at ipagmalaki kayo, Panginoon, dahil perfect ang iyong plano sa amin, Panginoon. Perfect ang yung simbahan na binuo, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa lahat ng to. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magandang umaga. Pagpalain kayo ng Panginoon. We will have